purihin ng Diyos, Ama ng ating Panginoong Yesus. Magandang araw sa ating lahat. Sa kabila ng mga komplikadong bagay na nangyayari sa paligid natin, ganoon pa man, wala pa rin tayong dahilan para hindi magpatuloy at hindi magpasalamat sa ating Diyos. Dahil nananaig ang kabutihan at katapatan ng Diyos palagi sa buhay natin. Hallelujah. Awitin nga natin yung pure heart. That's what I long for. Mula rito sa Daliao, Kaohsiung, Taiwan. At kayo naman nakasama ko sa iba't ibang lugar sa mundo. Sama-sama tayong magpasalamat at mag-alala ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pure heart. Pure heart. That's what I long for. A heart that follows after thee. Pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. Hearts that undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship. Pusong dalisay sa Tagalog po. Sige, awitin po natin. Hallelujah. Pusong dalisay. Isang pusong tapat, hallelujah, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y isang pusong ang tinitibok na kayo'y parangalan. Sa simula po, pusong dalisay. Yes, Lord, hallelujah. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, isang pusong tapat, hallelujah. Walang alinlangan. Pupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat, hallelujah. Na ika'y parangalan, ang dugo'y pagtupuri. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba at pagkakinig. Hallelujah. Hallelujah.
Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Muli, sa inyong mayamang biyaya at kahabagan, hayaan niyo po na patuloy kayong makapangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita na siyang magiging inspirasyon at gabay po namin upang patuloy kaming makapamuhay sang-ayon po sa inyong kalooban. Salamat po at pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa iba't ibang lugar sa buong mundo na makikinig ng inyong pong mga salita. At anumang katanungan ay magdulot ng kasagutan sa bawat isa ng mga anak po ninyo na nakikinig sa oras po na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, lukuban niyo kami ng inyong makapangyarihang banal na dugo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoon ay pinahintulutan po kaming makarating dito sa Taiwan at ng Diyos at magamit ng Panginoon sa mga iglesia at makapagpalakas sa mga kapatid at hindi lang makapagpalakas ay bagkus makahikayat din ng mga kaluluwa na makakakilala sa ating Panginoon. At purihin ng Diyos, kahit napaka-komplikado na ng mga sitwasyon, nung umalis kami, that is March 15, sakto nung i-implement na po yung quarantine sa sa NCR. At gano'n pa man, naging maayos ang lahat sa paglalakbay sa daan papuntang airport. Pabor ng Panginoon nandoon hanggang nung kami ay makapasok sa airport, sa immigration, hanggang makarating sa lugar na ito. Naranasan namin yung tulong ng Panginoon at maraming salamat sa mga nanalangin. At nung linggo ay naidaos po yung 4th anniversary ba yun, kapatid? 4th anniversary ng Chungli Taoyuan Chungli Taoyuan Door of Faith Church. At purihin ng Panginoon, naging matagumpay yon. Dumating yung mga kapatid natin sa kabila ng banta at sa kabila na medyo binabantayan na rin yung mga mass gathering, ay nakarating din yung mga kapatid natin at sama-sama tayong nakapagpasalamat at nakapag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon, dito kami ngayon sa southern part ng Taiwan, sa Daliao, Kaohsiung. At dati pinapanood ko lang tong lugar na ito sa devotion kapag si Pastor Paul ay nagsasalita. Hindi ko akalain na niloob ng Diyos na ako rin ay makarating sa lugar na ito at magamit ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos. Hallelujah. Alam naman natin na patuloy ang paglaganap ng coronavirus na tinatawag at ito ay tinatawag ng marami na COVID-19. Pero ang tawag natin bilang mga mananampalataya ay mga pagsubok na dumadaan sa sangkatauhan at may mga ilang dahilan ng Diyos kung bakit niya pinahihintulutan na mangyari ito, lalo na sa mga huling panahon na ito na malapit ng dumating ang ating Panginoon. Napipinto na ang pagbabalik ng ating Panginoon. At may mga ilang bagay ako na nais ibigay sa inyo na nais ng Panginoon na gawin natin, hakbangan natin our proper response dito sa nangyayaring dilema sa mundo natin ngayon. Hindi tayo dapat manood lang ng balita, bantayan ng maghapon kung ano yung nangyayari patungkol sa issue na ito.
at mapuno yung ating sarili ng pag-aalinlangan at takot, bagkus ay magkaroon tayo ng tamang tugon sa mga bagay na ito na nangyayari sa paligid po natin. Una, naniniwala ako na ang dilema na ito, ang suliraning ito patungkol sa coronavirus na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating mundo ngayon ay panawagan ng Diyos hindi lang sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga mananampalataya, maging sa mga lingkod ng Diyos, maging sa mga pastor, mga manggagawa, na ang lahat ay magsisi sa ating mga kasalanan. Umamin tayo at patuloy na siyasatin yung ating sarili, kahit na tayo mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Siyasatin yung ating sarili. Alamin yung mga bagay na umiiral sa ating kaisipan, sa ating buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. The greatest dilemma, ang pinakamalaking suliranin ng mundong ito ay hindi yung coronavirus. The greatest dilemma of humanity is the depravity of humanity. Ang pinakamalaking suliranin ng tao ay hindi yung suliranin ng karamdamang pangkatawan, kundi yung kasalanan na umaalipin at patuloy na isinasagawa ng maraming mga mananampalataya na hindi nakalulugod sa Panginoon. Dahil hindi tayo hahatulan ng Diyos sa coronavirus na to. Kung tamaan ka man ng coronavirus at haharap ka sa Panginoon, kung ikamamatay mo yung coronavirus at haharap ka sa Panginoon na namuhay ka ng may katapatan at sumunod sa kanyang kalooban, hindi ka hahatulan ng Diyos. Pero sabihin natin hindi ka tinamaan. Tapos, sumusuway ka sa kalooban ng Panginoon. Isang tiyak, mapapahamak at mahahatulan ng ating Panginoon. Marahil sasabihin natin, Pastor, pwede namang sabay eh. O pwede rin naman mangyari yon. Pero ganun pa man, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung alam natin na yung ating sarili ay nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi, we better repent, magsisi po tayo. At ito ang siyang magiging tamang tugon po natin sa mga nangyayari ngayon sa panahon natin. Alala ko lang sa Luke chapter 13 verse 1 to 5. Buksan nga natin. Merong mga ilan na inaakala nila na kaya napahamak yung mga taong ito ay dahil mas makasalanan sila. Meron ako mga naririnig no? Na mas maraming tinamaan doon ng coronavirus kasi mas makasalanan yung mga tao doon eh. Kami dito hindi kami tinatamaan kasi mas mabait kami. Minsan inaakala natin na kapag hindi tayo tinatamaan ng karamdaman, ibig sabihin mas matino tayong tao. Merong sitwasyon dito sa Luke 13 verse 1 to 5. May ilang tao roon na nagbalita kay Jesus tungkol sa mga taga-Galileyang ipinapapatay ni Pilato habang naghahandog sila sa templo. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa nangyari sa kanila? Hindi. Ngunit tinitiyak ko. Madali lang po. May papasok ka na sasakyan. Hallelujah. Ulitin ko po yung aking binasa sa verse 3 na po tayo. Hindi, ngunit tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang inyong mga kasalanan. Merong mga ilang pinatay ni Pilato noong mga panahon na yon na naghahandog sa templo. At inaakala ng iba na kaya pinatay yung mga taong yon ay dahil makasalanan yung mga tao na yon. At iniisip naman ng mga nagsasabing, kawawa naman sila, no? Kaya pinatay siguro yung mga yan dahil makasalanan yan eh. Iniisip ng mga bystander o yung mga nakakakita na hindi sila makasalanan. Kaya pinatay yung mga taong yun ay dahil makasalanan sila. At sila naman ng mga nakakakita
ay naniniwala sa sarili nila na matuwid sila at hindi sila nagkakasala. Tuloy po natin, verse 4. Katulad din ng 18 taong nabagsakan ng tore ng Siloam at namatay, ang akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang mga taga-Jerusalem? Ngunit hindi. Tinitiyak ko sa inyo, mapapahamak din kayo katulad nila kung hindi nyo pagsisisihan ang kasalanan ninyo. Inaakala ng iba minsan, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga tinatamaan ng coronavirus, iwasan natin yung ganung kaisipan na yung mga tinamaan na yan kasi makasalanan yan eh. No? At iniisip natin kaya hindi tayo tinatamaan ay dahil mabait tayo at hindi tayo nagkakamali. At gusto nating takpan yung ating sariling mga pagkakamali sa paraan na maayos yung ating katawan. Nakikilala tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos yung laman ng puso't isipan natin. And we better repent for our sins. At minsan iniisip natin na para lang naman sa mga unbelievers ang pagsisisi. Mga kapatid, alam niyo ba, merong sikat na talata na kumakalat ngayon sa Facebook dahil sa coronavirus na ito. Yung 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name should humble themselves and pray and turn from their wicked ways and pray and seek my face, I will hear from heaven and heal their land. Pero napansin niyo ba yung unang sentence? If my people. Ang inaasahan ng Panginoon na unang magsisisi, yung kanyang mga anak, yung mga kanya. Minsan, tayong mga Christians, ipopost natin yung verse na yon. Coronavirus, magsisi kayo. Kaya tinatamaan tayo ng coronavirus kasi makasalanan kayo eh. Mga kapatid, tayong mga mananampalataya, sana makita muna natin yung ating mga sarili. Tayo ang hinihiling ng Panginoon na unang humakbang sa pagsisisi. Alam niyo ba, tignan niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit hindi magsisi yung mga taong hindi nakakilala, basta't nagsisisi ang iglesia, ililigtas ng Diyos ang isang bansa. Kasi walang mga malay yung mga taong nasa labas. At kung bakit napapahamak madalas ang Israel nung panahon nila, ay dahil sa mga taong nakakaunawa na nasa loob ng templo, mga lingkod ng Diyos, pero nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya kung meron mang inihiling ang Panginoon, excuse po, kung meron mang hinihiling ang Diyos na magsisisi, ay magmumula sa atin ng mga nagsasabing tayo'y mananampalataya. Mamaya nga, pagkatapos natin, pwede bang wag muna kayong umalis sa kwarto nyo? At kung saan kayo naroroon. And you better repent for your sins. Huwag kagad tayong tumingin doon sa tinamaan, sa ibang tao, sa mga di mananampalataya. Tignan natin yung ating sarili. Meron tayong mga pagkukulang na kailangan nating pagsisihan. Mga sinungaling na labi, mga matang mapangalunya, mga pusong puno ng galit, mga dila na sumasaksi ng may kasinungalingan sa kapwa, mga pagbibiro na hindi galing sa Diyos, pag-aaksaya ng maraming panahon sa mga bagay na hindi naman nauukol patungkol sa Panginoon. Alam natin na dapat ipahayag ang mabuting balita pero mas pinipili nating manatili sa mga tahanan. Churches, pastors, workers, we better repent. Tayo ang inaasahan na magsisi. Hindi yung mga kababayan nating Pilipino na walang unawa sa salita ng Diyos. Church, if my people who are called by my name, sino ba yon? Yung ba yung mga nasa labas? Huwag kayong magalit sa Pangulo natin kung hindi naging, hindi parang nakakita kayo na hindi nakaka-please sa inyo yung kanyang paraan ng
pananalita o kung paano niya ina-approach yung dilema na nangyayari sa mundo natin ngayon. Tingnan muna natin yung ating sarili bago natin makita yung iba. Tayong mga mananampalataya, kung hahakbang tayo sa matuwid, banal at sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, isang tiyak, kikilos ang Panginoon. Kikilos ang Panginoon. Tsaka mag-iingat po tayo. Teka lang po. Marami din akong naririnig na gumagamit ng yung nangyari doon sa Egypt, yung Passover, na kung saan nagpahid ng dugo yung mga Israelita sa kanilang mga hamba, at nung dumaan yung anghel para patayin yung mga panganay na anak, ay hindi namatay yung panganay na anak nung mga may dugo yung kanilang hamba. At inaangkin natin na kailangan ipahid din natin yung dugo ni Kristo. Angkinin natin yung dugo ni Kristo sa atin para hindi tayo mahawaan ng coronavirus. Kapatid, bago natin sabihin yon, alam niyo ba nangyari sa Israel? Ipinahid nila yung dugo pero may sunod silang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, babasahin ko po sa inyo, pagkatapos na ipahid po yung dugo doon sa hamba, meron silang gagawin sa Exodus 12 verse 11. Exodus 12:11. Tignan niyo po pagkapahid niyo ng dugo, kakain kayo, habang kumakain kayo, handa na dapat kayong umalis o sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ninyo ang inyong mga baston at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel ng pagdiriwang ninyo. Ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Ang sabi ng Panginoon, pag dumaan yung anghel, kailangan handa na kayong umalis sa Ehipto. Ang Ehipto ay simbolo ng nakaraan nating pamumuhay. Kahit na angkinin natin yung dugo ni Kristo, kung hindi tayo handang umalis sa mali nating pamumuhay, walang silbi yung dugo ni Kristo na yon. Ulitin ko po. Even we claim that blood of Jesus, but still we continue sinning and not obeying the will of God, yung dugo na yun ay mawawalan ng kabuluhan. At hindi lang basta aalis, dapat doon sa ilang handa kang sumunod. Ano nangyari sa mga Israelita? Hindi nga namatay yung mga panganay nilang anak, pero pagdating sa ilang, nilamo naman ang lupa. Pinatay din sila ng Diyos at hindi nakapasok sa lupang pangako dahil naging masuwayin sila. Mga kapatid, baka inaangkin natin, by the blood of Jesus, pero we must have a mind, prepared mind, na umalis dun sa makasalanang pamumuhay at prepared mind na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sa mga nag-aangkin nun, kailangan nating ihanda yung ating isipan. Dugo ni Kristo, pero handa tayong lumisan sa maling pamumuhay, maling pag-iisip, and then magpapasya tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hebrews chapter 4, verse 1 to 2. Sa aklat po ng Hebreo 4. Uno hanggang 2. Ngunit kahit na ganoon ang nangyayari sa kanila, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahang mula sa Kanya. Pakinggan niyo po ito. Kaya mag-ingat tayo at baka merong sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita, katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya.
nakita nila na yung kanilang mga anak ay naligtas. Yung panganay nilang mga anak ay hindi pinatay ng anghel dahil dun sa dugo. Pero ang totoo, hindi rin nila napakinabangan yung tunay na layunin ng dugo. At ano po yon? Yung makapasok sila sa lupang pangako. Kapatid, the blood of Jesus, oo, pwede tayong iligtas nito sa coronavirus, but the purpose of that blood is for the salvation of your soul. Kahit na iligtas ka nito sa coronavirus, kung hindi ka rin mapupunta sa langit, ano ngayon ang silbi ng dugo na yon? At ang kailangan natin gawin, we accept the blood, but we are ready to go and obey the will of God. Kailangan handa yung ating isipan na umalis sa pagkakasala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Bilang panghuli na lamang po, lahat tayo inaangkin natin na iingatan tayo ng Panginoon. At ang Diyos ang ating tagapagtanggol, ang Diyos ang ating tagapag-ingat, ang Diyos ang ating bato. Inaangkin natin lahat yon. At alam niyo mga kapatid, pumasok na sa isip ko, hindi siya pulis, hindi siya sundalo. Na alam niyo, pag nakakita tayo ng pulis, ang inaasahan natin ay ipagtatanggol tayo sa mga masasamang tao. Pag nakakita kayo ng sundalo, alam niyo ipagtatanggol kayo sa mga taong gagawa ng masama sa inyo. Pero sino sa atin ang nagmamahal sa pulis? Sino sa atin ang nagmamahal sa sundalo? Di ba basta't inaasahan lang natin na magiging tulong sila sa panahon ng sakuna, sa panahon na kailangan natin sa kanila? Pero sino sa atin ang nagsasabi, I love you police, I love you sundalo? Walang nagsasabi sa atin ng ganon. Pero we are expecting na gagawa sila ng mabuti sa atin. Huwag nga nating itulad ang Diyos sa kanila. Kailangan matutunan nating ibigin yung Diyos na yon na nagtatanggol at nag-iingat sa atin. Basahin po natin yung sinabi ni David sa Psalms 18. Naranasan ni David yung pagtatanggol ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, makikita natin palagi na sinasabi ni David yung kagalingan ng pagtatanggol at pag-iingat ng Diyos sa kanya sa panahon ng panganib. Pero tignan niyo po yung sinabi niya sa 18 verse 1 ng Psalms. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na kanlungan at panang galang. At kung itutuloy niyo, sinasabi dito ni David na ang Panginoon ang nagtatanggol sa kanya sa lahat ng panganib. Pero gusto ko po yung verse 1. Iniibig ko kayo, Panginoon. Minamahal niya yung Diyos na nagtatanggol sa kanya. Baka pagkatapos nitong coronavirus na ito, yung iba sa atin ay makalimot na sa Diyos. Ngayon, lahat halos ng post sa Facebook, ang Diyos ang tagapag-ingat, ang Diyos ang tagapagtanggol. Hindi tayo maano dahil ang Diyos ang kasama natin. Pero tanungin kita kapatid, personally, mahal mo ba ang Diyos na yon na nagtatanggol sa atin? And you better examine yourself. Si David, alam niya na pagtatanggol siya ng Diyos. Pero iniibig niya yung Diyos na yon na nagtatanggol sa kanya. At kapag sinabing iniibig niya, kung mapahamak na yung katawan niya, at paintulutan ng Diyos niya na tagapagtanggol niya, na mapahamak na yung katawan niya, mahal niya yung Diyos na yon, hindi niya pa rin iiwan. Hindi pa rin siya magtatanong at mananatiling masayang susunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pinakamabuti sa lahat na gawin po natin sa mga panahong ito, the joy of the Lord is our strength. Pakatiyakin natin na ang kagalakan ng Diyos ang siyang proteksyon natin. Anong kagalakan ng Diyos? Saan ba siya masaya? Masaya siya pag nakikita niyang sumusunod ka sa Kanya. Masaya siya na nakikita niyang sumusunod tayo sa Kanya. And that is our strength.
That will be our protection. Pag ang Diyos masaya sa atin, He will protect us. He is our fortress. Pero kung ang Diyos ay hindi natutuwa sa atin, kahit na protektado pa tayo ng face mask, alcohol, mapapahamak tayo. Pero tatandaan natin mga kapatid, mas bigyan natin ng pansin kamusta yung ating pananampalataya. Meron akong nabasang isang artikulo lang na pangalawa, base sa pag-aaral ng mga psychologist, pangalawa sa pinanggagalingan ng pagiging makasarili ng tao ay yung mga epidemyang sakit. Marami ngayon ang wala nang malasakit sa kapwa dahil sa masakit yan, baka mahaba ka dyan. Kahit kailangan na ng tulong, wag na kayong maglalabas kasi kailangan natin mag-ingat, proteksyonan yung ating sarili. Tama po yun, sumunod tayo sa batas. Pero ganun pa man, gumawa tayo ng sa makakaya natin, ano yung pwede nating maitulong pa rin sa ating kapwa kahit na ganito ang ating sitwasyon. Mga kapatid, hindi tayo tinawag para mabuhay sa ating sarili. Tinawag tayo para mabuhay sa karangalan ni Kristo at makatulong sa iba. Kung ikamamatay natin yung pagtulong para sa iba, so be it. Ang mahalaga, nabuhay ka para sa Panginoon at para sa iba. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Bigyan nyo kami ng tamang kaisipan, bigyan nyo kami ng tamang pananaw sa mga bagay na nangyayari sa paligid namin ngayon. What we need is wisdom and knowledge that comes from you. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, saan man sila naroon ngayon, ng kaisipang nagmumula sa katotohanan ng iyong mga salita na makapagliligtas ng aming mga kaluluwa. Salamat po. Salamat po. Pagpalain niyo rin po ang aming mga church leaders, Masaredo family. Pagpalain niyo po ang Ma'am Never sa kanyang pagpunta rito. Ang pabor niya po sa kanya. So po lahat na papuri sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Palain kayo ng Panginoon. Sa Diyos po lahat ng papuri. Nandito yung mga kasama po natin. Pastor Mark, Brother Julius, hallelujah. Aking pong asawa, purihin ng Panginoon. Sarah Nedy, James, at yung iba ay nag-asikaso po sa likod at nakikinig din naman. Sa Diyos po lahat ng papuri. God bless you po.